Professor, ang tanong kasi namin ni Chacha dito at ng ating mga kababayan, ano ba ang mga contentious issue? Bakit kung mamarapatin po ninyo ha, Opo. mauunawaan natin kung may mga bagay na hindi pa ho natin pwede pong sabihin sa publiko, ano ba ang mga issue na pinagtatalunan ng mga grupong ito? Bakit hindi na lang pag-isahin para nang sa ganun makita nitong mga mandarambong na ito at ng mga taong responsable ngayon sa paggagawad ng accountability at katarungan sa bayan na sa panahong ito, wala nang sinisi, wala nang kulay-kulay. Iisa lang ang ating pinaglalaban at isa lang ang ating mensahe. Ano ba ang mga usapin na hindi nyo mapagkasunduan? Hindi ko masyadong mababanggit ang buong detalye pero dahil naitanong nyo, sa tingin ko po kasi ay may ilan ding mga grupo pa ang sa ngayon ay nagsisimula pa lang makita ang buong detalye ng korupsyon. Kaya yung ibang grupo ay maaring bantulot or hindi pa handa na may mga mabanggit silang apelido o dinastiya sa mga panawagan. Kumbaga para sa ilang grupo iniisip nila ay mas makakarami sa November 30 kung magfo-focus sa broad or general na slogan na lahat tayo ay sama-sama laban sa korupsyon. Pero on the other hand, alam rin natin na may mga kababayan tayong naiinip na at naiinis na bakit walang pinapangalanan pag sinabing ikulong na yung mga kurakot. Sino ba yung mga kurakot na yan? So may mga kababayan din tayo na abay, pangalanan na natin. Lahat naman yan eh. Diba? Ang mga estudyante, nauna na nga eh. Sabi nila ay Marcos at Duterte, walang pinag-iba, parehong corrupt. At ang sigaw nga ng mga estudyante, di ba, noong October 17, alisin. Yun ang sabi nila. Pero yun ang mga estudyante. Iba-iba naman nga ng panawagan pa ang iba't ibang sektor. Ang KBKK sa ngayon, ang panawagan pa rin ay lahat ng sangkot dapat managot. At sa mga pahayag natin ay nababanggit na parehong si Presidente at Vice Presidente ay tumanggap ng campaign donations mula sa contractors kaya dapat sila ay magpaliwanag at ang ICI at ang COMELEC dapat investigahan din ang tungkol dito. Yun ang sa atin. Pero yun nga, sa tingin ko may mga ilan kasing grupo rin na sa ngayon ay nasa proseso pa lang sila ng pag-appreciate doon sa buong katotohanan. At ang iniisip nila ay mas magiging marami ang pupunta sa November 30 kung magfo-focus lang sa general na panawagang tama na sobra na ang korupsyon at yun nga lahat ng sangkot dapat managot without mentioning names or surnames of politicians. And actually I partly understand their concerns, no? Kasi alam naman natin may mga puwersang pabor lang sa isang dinastiya. Alam nyo na kung sino yon, yung mga gustong pauwiin yung may kaso nilang patriarch, no, na nasa Netherlands sa ICC ngayon, no. Gusto nilang pauwiin and natatakot kasi ibang kababayan natin na baka sa November 30 ay meron na naman na ganoon ng bibit-bitin. Okay. So kaya natatakot sila na mas mainam pang wala na lang mga bit-bit siguro na tungkol sa politiko. Pero ang sabi rin naman ng iba nating kasama, mga kagrupo natin, baka mas maganda bigyang kalayaan ang iba't ibang grupo sa kanilang mga panawagan basta related pa rin naman sa corruption. So yun po ang fina-fine-tune pa, nagkukumbinsihan pa kumbaga, and ako naman ay umaasa pa at nananalangin, no, na magkakasalubong rin ang maraming grupo at marirealize na mas marami tayo at mas may impact kung magsasama-sama. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa